Alam nyo, aminin na natin, bukod sa magandang itsura ng mga big bike, isa sa mga basehan natin, yung tunog. Yung machong tunog na kahit nananahimik ka sa isang tabi, may dadaan na inline fourth ang sabihin mo sa sarili mo, bahalang araw, ako naman. Bahalang araw, luluhod ang mga tala. Pero ang problema, limitado lang ang budget mo. Kaya naman sa video na to, gumawa tayo ng 7 pinakamurang inline fourth na pwede mong pagpilian ngayong 2026. Bago tayo magsimula, gusto ko lang i-share sa inyo na available na ulit ang merch natin in collaboration with Imprint Customs. Kaya kung matagal ka nang nakasubaybay sa channel at sa amahaw nakatulong sa inyo ang mga videos ko, may we kindly ask to support this channel by buying our merch na ilalagay natin sa description box. Maraming thank you sa suporta, guys. Base sa listahan na to, nagbase lang tayo sa pagkasunod-sunod ng presyo. Mahuhulaan mo kaya kung ano ang top 1 pinakamurang inline fourth sa listahan na to? Simulan natin sa Honda CB650R for 525,000 pesos. Ito yung standard at hindi yung e-clutch. Oo, hindi mura ang kalating milyon para sa isang motor, pero hindi naman kasi talaga mura ang mga inline fourth kung tutusin. Dati nga kung sasabihin mong big bike, sobrang pahirapan pa bago ka magkaroon ng ganong klaseng motor. At halos imported Honda CB400 Super 4 lang makikita natin sa daan. Tapos sasubik ang baksakan. Pero for 2026, habang pinapanood nyo to, CB650R ang may offer ng Honda para sa pinakamurang inline fourth nila. Ilang beses na ako nakagamit ng CB at meron din tayo sa garahe. Ito lang masabi ko, sobrang say gamitin ng CB. Mapatambike, weekend ride, long ride at maging pamasok sa trabaho with machong hulma, kaya ang daming may gusto nito. May pagka-sport naked at the same time may touch ng retro dahil sa teardrop headlight pero pointy rear section. Samahan mo pa ng napakagandang TFT display ng Honda. Simple yet pang mayaman yung layout. Also may road sign na din kaya hindi mo na kailangan ng navigation kung sakaling hindi mo alam yung lugar. Pagdating naman sa makina, may sipa ng 94 horsepower at 63 Newton meters of torque. Hindi ganun nakakagulat. Hindi rin naman ganun kabitin yung power. Masasabi kong balance lang kung sakaling beginner rider ka at kung experienced rider ka naman. May pumupunit na tunog kung ako ang tatanungin nyo. Yun nga lang, isa sa mga downside ng CB, yung vibration niya sa high RPM. Malala kumpara sa ibang inline fourth, pero overall, enjoy ang CB. Next, ang Kawasaki Ninja ZX4RR for 510,000 pesos. Sino ba naman ang hindi nakakilala sa 4R? Ito ata yung malaking competitor ng ibang brand pagdating sa 400cc sport bike. Bakit? Kasi halos andito na lahat. Yung ZX Ninja styling, yung lapad ng kaha, yung TFT display, yung tail section, sabay pa ng magandang colorway ngayong 2026. High revving at isa pa, screamer ang pagka-inline fourth ng 4R. Matining kung matining sa bawat piga mo dyan sa silinyador. Nimble, flickable at magaan dahil sa mga corners kaya masaya gamitin. As stock, may mga premium features na katulad ng bidirectional quick shifter o up and down para sa mas mabilis na palit ng gear. Gaano kasaya magkaroon ng quick shifter sa isang motor, hindi mo may intindihan hanggat hindi mo nasusubukan. Fully adjustable na din ang suspension at double disc ang harap for better braking. Japanese brand, so kampante kang reliable yung bike. Drawback ng 4R para sa akin, kung nasubukan mo na yung 25R ng Kawasaki noon, masasabi kong wala masyadong pinagkaiba yung engine performance. Oo, meron, pero alam nyo, hindi ganun nagkakalayo. Wala din masyadong low end torque at puro ingay lang sa low RPM. Pero ganun pa man, daming may gusto nito. Top 5 ang Vogue RR660S for 496,111 pesos. Yes, may bagong sport bike ngayong 2026 galing sa Chinese brand na Vogue. Vogue? Ano ba tama? Napangtapat sa Honda CBR 650R. Aminin ko maganda pa siya sa personal kaysa sa pictures. Kumpara sa CBR 650R na may 94 horsepower, ang RR660 ay may lakas na 99 horsepower. Yun nga lang, mas mabigat siya sa CBR na may 215 kilograms kumpara sa CBR na may 203 kilograms lang. So yeah, power to weight ratio, mas lamang pa din yung CBR. Badass design na may white fairings at touch ng black and red. Nice colorway. Mukha siyang S1000 RR kung tutusin. Pero Asian version. Singket na front end tapos malakidlat na taillight. May winglet na din para mas may dating. Mataas na windshield for good aero. Fancy TFT display at naka-Brembo ang mga calipers nyo.
Also, kung sakaling dadaan kayo sa lugar na bawal masyadong ingay, may button siya para hinaan pa yung exhaust ng motor. It changes the sound. Gaano kayo kadalas makakita ng ganito? May quick shifter na din as stock and traction control. Tatlong downside para sa akin, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Yung timbang niya. Halos pang 1000cc na yung bigat niya. Killing the 99 horsepower performance of the bike. Also, parang ang daming nangyayari sa design ng bike. Pero tulad ng sinasabi ko lagi sa inyo sa review, iba't iba tayo ng panlasa. Tsaka may kamahalan. To think na maraming mas murang Chinese bikes ngayon. Pang-apat, ang ZX Moto 500 RR for 390,000 pesos. Ang Chinese brand na kahit hindi pa ganun katagal sa industriya, sumikat agad. Dahil sa nangyaring double victory ng brand sa World SSP o World Superbike. Pinakita ng brand na kaya nilang pumalag sa mga Japanese at European brands. 470cc sport bike na may 88 horsepower at 46 Newton meters of torque at may timbang lang na 168 kilograms. Those are very nice numbers kung akong tatanungin nyo. Pagdating sa design, well, aminin na natin may kamukha siya. Para siyang baby version ng Honda Fireblade. I mean, swabe looks pa din naman siya kung titingnan natin yung harap at dun yung sungit front end. Sabay mo pa ng winglets, malinis na design ng kaha, appealing ang bike sa personal. TFT display, riding modes tulad ng Novice, Street, Sport, Custom, and Track modes. Quick shifter, mukhang ito na yata yung best track bike para sa listahan na to. Ganun pa man, hindi ganun ka-aggressive yung riding position despite na heavily inspired sa racing ang brand. Downside, medyo may question mark pa rin when it comes to reliability dahil sobrang bago pa lang ng brand, especially sa Pilipinas, despite sa maagang popularity na nangyari sa kanya. Especially majority, lagi kang nakababad sa silinyador nito kasi i-revving yung bike. So, yeah, question mark pa rin talaga para sa akin. Tsaka katulad ng ibang mga i-revving bikes, wala siyang masyadong low-end torque when it comes to city riding. Next, ang Cove 450RR version 2 for 388,000 pesos. Napansin mo ba na parang may kawig ang 450RR sa ibang motor na nabanggit sa video na to? Parang meron no? Yung ZX Moto 450RR. Bakit? Kasi dating co-founder ng Cove ang founder ngayon ng ZX Moto. So yung idea, doon pa din. 443cc sport bike na may 70 horsepower at 39 Newton meters of torque. At ang pinakamagaan na inline 4 sport bike sa buong mundo ngayon 2026 na may timbang lang na 165 kilograms. Sabay mo pa ng mababang seat height na may 765mm kaya okay na okay sa mga beginner at sa mga hindi ganun pinalad sa height. Malinis din ang design na medyo hawig sa Ducati Panigale. At yung dating parang pinatong lang na mala Shopee winglets, integrated na ngayon sa fairings ng bike. Also, body color na din which is mas prefer ko kung ako ang tatanungin nyo. Maganda din yung design niya in white na may red frame. Malinis kaya nagmukhang elegante. At pwede ka pang manood ng Netflix sa display kapag pinalayas ka ng misis mo. Linear din ang response ng engine kaya enjoy sa bawat piga. Downside lang para sa akin, may kainitan yung bike para sa isang 450cc. Halos Eurobike na yung init nung nasubukan natin at may kalakasan sa gas. Pangalawa sa huli, ang CF Moto 500 SR Voom for 383,000 pesos. Ang pinaka-unique sport bike sa listahan na to dahil sa itsura niya. Sport bike na may halong 90s neo retro aesthetic. Sa totoo lang, sa dami ko nang nahawakang CF Moto, hindi ko na mabilang. Okay din naman yung mga motor nila. Premium feeling kahit yung mga 2-cylinder nila na naka 270 crank. Ang ganda tumunog. I-revving bike na may 82 horsepower at 49 Newton meters of torque. Screamer engine kaya masaya gamitin sa mga ride at gathering. Pero kung meron ng malaking selling factor yung bike, yun yung itsura niya. Unique cowling sa harap na may bilog na animation kapag binubuksan ng motor. Nakakatuwa lang yung itsura niya. Tapos kakaibang design din sa rear section. Retro tail end sabay mo parang dual underseat exhaust. Isa sa gusto ko sa Voom, yung TFT display niya. Napaka-premium ng itsura. Maliwanag din in broad daylight. 795mm seat height pwede na para sa mga beginners. Kahit papano, maibababa mo yung dalawang paa mo just in case nag-alangang ka o kapag nasa traffic light. Downside ng bike para sa akin, kung gaano kakompak yung motor. I mean, kung pares ko kayo na 6-footer, magmumukhang laruan tingnan yung motor. Also, masyadong maiksa yung wheelbase. Pansin ko lang din, noticeable yung vibration bandang 5,000 RPM. Pero kung gusto mo ng unique inline 4, ito na yun. At ang pinakamurang inline 4 sa listahan na to, ang Cove 450R Street Fighter for 348,000 pesos. Well, technically, same spec lang to ng 450R version 2. Pero hubad.
Kung di mo trip yung nakayukong riding position, mababang clip-ons, masakit sa likod at kamay, mukhang dito ang baksak mo. Maganda for commuting, daily, weekend, and long rides at tambay kapag hindi ka makatulog. 443cc naked bike na may 70 horsepower at 39 Nm of torque. Linear at smooth ang engine response ng 450RR, kaya panigurado, ganun dito. Mas salo mo lang yung hangin in highway dahil wala kayong windshield sa harap. Maganda din ang pagkakakulma, may hawig sa Honda CB1000 Hornet ang front end. Actually, teka, parang Z1000 ng Kawasaki. Especially yung shroud sa gilid. Ang ganda tignan. Specs and all, halos pares lang din ang Cove 450RR kaya hindi na natin babanggitin. Pero para sa presyong 348,000 pesos, parang pwede na rin para sa unang inline 4 mo. Pero ang tanong, handa ka bang isugal yung pera mo sa brand na to? Mga Cutie Pies, this is our top 7 pinakamurang inline 4 ngayong 2026. Let me know your thoughts kung may mga na-miss out ba ako o kung may gusto kayong idagdag. Also, kung isa ka sa mga owner ng mga nabanggit na motor sa listahan na to, let me know your experience, your pros and cons sa comment section para malaman din ng iba. Meron din po tayong solo review sa mga motor na nabanggit sa listahan na to. So kung gusto nyo na in-depth review, makikibisita lang po sa channel natin. Kaya mga Cutie Pies, kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganito content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. So dito na lang muna tayo at see you po sa next content.